Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa mga FB page na nagpapanggap bilang loan centers ng malasakit program. PNP mayroong bagong strategiya kontra ilegal na droga. Ex-COMELEC Chair Andres Bautista sinampahan ng kaso dahil sa umano'y panunuhol noong 2016 elections. PBBM itinaas ang Calamity Fund sa 2025 ng 51%. Philippine Paralympics team nakarating na ng France sunod na aarangkada sa Paris 2024. Ticket prices para sa Grand Biniverse inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nitong kamakailan lang ay nagbigay babala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa mga Facebook page na ginagamit ang Malasakit Program Office bilang pekeng loan centers. Nilinaw ng kagawaran na walang anumang support services o opisina ang kasalukuyang nasa operasyon. Ayon sa abiso, ang mga nasabing pages ay peke at wala itong anumang kaugnayan sa DOH. Patuloy namang hinihikayat ng kagawaran ng publiko na kumuha lamang ng mga impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang plataporma gaya ng mga nakatala sa inyong TV screens. Nagsagawa ng Special Voters Registration para sa mga persons deprived of liberty o PDLs sa New Bilibid Prison nitong Lunes hanggang ngayong araw ng Martes. Nasa 2,431 PDLs ang lumahok sa Special Registration ng Commission on Elections o COMELEC, kung saan sinisiguro naman ang seguridad sa pagsasagawa ng programa. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio P. Katapang Jr., kahit sila ay nakakulong, marapat pa rin na itaguyod ang kanilang konstitusyonal na karapatan sa pagboto alinsunod sa COMELEC Resolution No. 9371. Pabatid sa publiko, huwag maniwala sa kumakalat na tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos kumpletuhin umano ang isang survey. Ang ulat mula kay Daniza Lopez. Ipinagbigay alam ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na hindi totoo ang unemployment financial assistance na alok umano ng kagawaran. Ito'y kumakalat online kung saan makakatanggap umano ng pera ang sinumang makatapos sa survey. Ayon sa DSWD, sa pagkalat ng ganitong uri ng mga posts ay siyang pagkalat din ng tinatawag na fake news kung saan ginagamit ang pangalan ng pamahalaan para makapanlin lang. Nilinaw naman ng departamento na peke ang link na nakasaad sa mga posts at isang uri ng scam na siyang mayroong posibilidad na makuha ang personal na impormasyon. Ipinaalala rin ng DSWD sa publiko na sakaling mga ilangan ng tulong at humarap sa panahon ng krisis ay mayroong Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ang kagawaran. Nananatili rin ang paalala nito na tumutok lamang sa mga opisyal na communication channel ng DSWD para sa anumang programa o balita na i-aanunsyo. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na aksyon kontra ilegal na droga ay mayroong naisip na bagong estratehiya ang Philippine National Police o PNP na umano'y mas epektibo. Yan ang ating tuklasin mula sa balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang bagong estratehiya ng ahensya para mabilis na matugunan ang issue sa mga ilegal na droga sa bansa. Ito'y tinatawag na recalibrated approach ng PNP kung saan nakatuon ito sa pagtugis sa orihinal na pinanggalingan na supply ng mga ipinagbabawal na gamot o droga.
Sa ganitong paraan ay naniniwala si Marbil na mas mabisa ito dahil pinuputol ito ang sanhi ng pinagmulan at mas mababa umano ang tsansa ng karahasan o less bloody kung tawagin ni Marbil. Kabilang din sa aksyon na ito ang mas pinalakas na intelligence operation ng kapulisan. Umabot naman sa bilyon ang halaga ng mga nakumpiska at nahuling iligal na droga sa operasyon ng PNP simula Hulyo taong 2022 hanggang kasalukuyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa layong pagbutihin ang pampublikong transportasyon sa bansa, ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na patuloy nitong itinataguyod ang konstruksyon sa mga infrastruktura. Kabilang narito ang railway lines, bike lanes at sa patuloy na pagsulong ng modernisasyon sa transportasyon. Inihayag din ni Bautista na inaaral din ng kagawaran ang posibilidad ng cable cars at electric river ferries para sa mas komportable at ligtas na transportasyon para sa mga commuter. Nahaharap sa kasong panunuhol at money laundering si dating Commission on Elections o COMELEC Chairperson Andres Bautista kasama ang 3 iba pa. Isinampa ito ng Korte ng Estados Unidos kaugnay ng umano'y panunuhol noong 2016 national and local elections. Bagamat retirado na sa kanyang posisyon si Bautista, nakatutok pa rin ang COMELEC sa investigasyon ng mga alegasyon sa dating chairperson, kung saan sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na hinihintay ng investigating panel ang mga dokumento at iba pang ebidensya. Susunod sa News Force. Pilipinas nakatakdang maghain ng protesta laban sa panghihimasok ng aircraft ng China. PBBM itinaas ang calamity fund sa 2025 ng 51%. Senate President Escudero nilinaw na hindi babawasan ang mga holidays sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakatakdang maghain ng protesta ang Pilipinas laban sa China matapos ang insidente ng panghaharas ng Air Force nito sa aircraft ng Armed Forces of the Philippines. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa pamahalaan, hindi nararapat na palampasin ang kamakailang pangaharas ng China sa eroplano ng Philippine Air Force. Ito ang parehong sentimiento ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ito'y sa isang joint conference sa Camp Aguinaldo. Ito'y matapos na magpakawala ng flare ang isang Chinese aircraft sa ruta ng direksyon ng NC-2121 aircraft ng Philippine Air Force. Muling bumuntot ang China sa pagpapatrolyang ito ng Air Force sa Baho de Masinloc. Kaya naman isang diplomatikong protesta ang nakaambang ihain ng pamahalaan laban sa China. Ayon kay Secretary Manalo, ikinagulat niya ang aksyong ito ng China dahil nagkasundo na umano sila na hindi na magsasagawa ng anumang magpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Matatanda ang kinundena ng AFP ang pangaras na ito ng China na bukod sa nilagay nito sa panganib ang mga crew ng Philippine Air Force ay nanghimasok din ito sa teritoryo at jurisdiksyon ng Pilipinas. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Itinaas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Calamity Fund para sa taong 2025. Ayon kay Makati Representative Luis Campos Jr., mula sa 20.5 billion pesos ngayong taon ay itinaas ang Calamity Fund sa 31 billion pesos para sa susunod na taon. Paglilinaw ni Campos, 14.7 billion pesos dito ay para sa pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura. 7.7 billion pesos naman dito ay para sa Quick Response Fund at frontline departments ng gobyerno. Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero ang kanyang pahayag ukol sa regulasyon sa mga holiday sa bansa. Ito ay matapos na ulanin ito ng batikos. Aniya, hindi naman umano babawasan ang mga holiday. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Matapos ulanin ng batikos ang naging pahayag ni Senate President Cheese Escudero, nilinaw niya ang kanyang nais ipanukala ukol sa regulasyon sa mga holiday sa bansa. Ayon kay Escudero, hindi nais ng Senado na mabawasan ang mga holidays. Aniya, ang isusulong ng Senado ay huwag nang dagdagan pa ang mga ito. Pagbabahagi ni Escudero, mayroong 21 national holidays na sa bansa. Dagdag pa rito ang 2 hanggang 3 municipal at provincial holidays. Kahapon rin ay 3 holiday ang inaprubahan ng Senado sa 3 lalawigan. Kaya sentimiento ni Escudero, dumarami na ang holiday sa bansa. Kaya naman paglilinaw niya, nais ng Senado na huwag nang dagdagan pa ang mga holiday kaysa bawasan ito. Ibinahagi rin niya na isang holiday sa isang lalawigan ang hindi pinayagan dahil may 2 na itong kasalukuyang mga holidays. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang bigyang pagkilala ang mga atletang nagtala ng makasaysayang pagkapanalo at partisipasyon sa Paris Summer Olympics 2024, naghain ng 3 resolusyon ang Kongreso ukol dito. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Pinagtibay ng Kongreso ang 3 resolusyon na layong bigyang pagkilala ang natatanging galing ni na 2-time Olympic gold medalist gymnast Carlos Yulo, bronze medalist Filipino boxers Nesty Petesio at Ira Villegas, kasama ng iba pang Filipino Olympian na kumatawan sa Paris Summer Olympics 2024. Una sa mga resolusyong ipinagtibay ay ang House Resolutions 1915 at 1916. Ang 2 resolusyong ito ay layong maggawad ng Congressional Medal of Distinction kina Petesio at Villegas na kapwa nakapag-uwi ng tansong medalya sa kanilang boxing event sa 57 kg at 50 kg weight class ng featherweight at flyweight category. Batay sa datos, ang Pilipinas ang nanguna sa rankings ng Southeast Asian countries sa Paris Olympics, habang ika-37 pwesto naman ito sa buong mundo. Kaya naman ayon sa mga mambabatas, ang 22 atletang Pilipino ay nagpamalas ng stellar performance dahil sa nahigita ng edisyong ito ang nakamit ng bansa sa taong 2020 Tokyo Olympic Games. Samantala, bukod sa resolusyon para kina Petesio at Villegas, ipinagtibay rin ng Kamara de Representantes noong nakaraang linggo ang House Resolution 1864 na layong maggawad kay double gold medalist Carlos Yulo ng Congressional Medal of Excellence. Ang pagkilalang ito ang siyang pinakamataas na paggawad na ibinibigay ng Kongreso sa mga Pilipinong nagkamit ng award sa larangan ng pampalakasan, pagnenegosyo, siyensya, sining at kultura. Bukod dito ay binigyang pansin din ng Kongreso ang resolusyon na 1917 na layong kumilala sa lahat ng atletang lumahok sa Paris Olympics. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakarating na ng bansang France ang 6 na atletang pambato ng Pilipinas para sa Paris Paralympics 2024. Kasama ng Paralympics team ang kanilang coaches kung saan malugod silang sinalubong ng ambassador ng Pilipinas sa France kasama ng ilang opisyal.
para sa paghahanda tutungo sa Nîmes, France ang mga atleta para sa kanilang training. Nakatakdang lumahok ang Paralympics team mula ika-28 ng Agosto hanggang ika-8 ng Setyembre. Heads up blooms dahil nitong weekend ay nilabas na ng Star Music ang ticket prices at ang mga petsa ng ticket selling para sa inaabangang Grand Beanieverse na gaganapin sa Araneta Coliseum sa Nobyembre. Magsisimula ang pre-sale date sa ika-29 ng Agosto para sa mga Beanie Wand Lucky 88 merchandise. Ika-30 ng Agosto para sa Beanie website members at sa katapusan naman ang general public sale. Ito ang magiging kauna-unahang solo concert ng grupo sa Araneta matapos maging guest performer sa ginanap na Star Magic All-Star Games nitong Hunyo at sa isang local supermarket Thanksgiving concert nitong Hulyo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa mga FB page na nagpapanggap bilang loan centers ng malasakit program. PNP mayroong bagong stratehiya kontra ilegal na droga. Ex-COMELEC Chair Andres Bautista sinampahan ng kaso dahil sa umano'y panunuhol noong 2016 elections. PBBM itinaas ang Calamity Fund sa 2025 ng 51%. Philippine Paralympics team nakarating na ng France sunod na aarangkada sa Paris 2024. Ticket prices para sa Grand Beanieverse inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.